Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Anuman ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon po ng libreng seminar na gaganapin po dyan sa Anabaptist Mennonite Community Church or AMCC. Diyan po yan sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Ito po ay gaganapin sa darating na December 21, 2025, kasabay po ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga kamanggagawa at kaagapay ng mga lingkod ng Diyos sa pangunguna po ni Pastor Brian Carrasco at ang katuwang din natin sila Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villa, Chairman Crescenciano Shanong Villa, and Sister Fatima Gina Torres. Ganon din po ang Integrated Mennonite Churches Incorporated or IMC Northeast Luzon District sa pangunguna po ni Bishop Diomedes Eusebio ay magdiriwang din ng kanilang Christmas Program Fellowship. Magsasama-sama po sila. Ito po ay sa darating din na December 21, 2025. Sa gabi naman po ito. At gaganapin po dyan sa Barangay San Juan, Maria, Aurora. At ako pa rin po ang gagamitin sa kanilang Christmas Program Fellowship. Sumula doon sa Malbang, Pantabangan, tatakbo po papuntang Aurora para sa gawaing ito. Purihin ang Panginoon. Nais din nating batiin ng maligayang kaarawan ng ating mga kaagapay na sina Sister Ruth Bautista, magdiriwang ng kanyang birthday sa December 3, at ang kanyang anak na si Brother Jima Road Paul Doquinia. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Christ lives in me. According to Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Paul's Christianity was identification of the Christian with Christ. Ibig sabihin, kung pag-aaralan natin ang mga sulat ni Pablo, mahigpit na ipinapaalala niya sa mga iglesia na ang pagka-Kristiyano ay umiikot dapat kay Kristo. Ibig sabihin, mayroon palang Christianity without Christ. Ipinapakita ni Paul ang pamumuhay Kristiyano hindi lang sa salita, kundi buhay na kasama si Kristo. It was not merely believing a system of doctrine, nor following a certain course of devotion, nor accepting an offered grace. It was absolute union with Christ in spiritual experience. Ang sinasabi dito ni Paul, ang pamumuhay Kristiyano ay tunay na pakikiisa kay Kristo.
Paul describes the Christian life as going step by step with the life of Christ from the earthly humiliation and death to the heavenly triumph, which means victory, matagumpay na pamumuhay. Here, the most essential elements of that experience are pointed out, and the secret of them declared. The essential Christian experience. Number 1, crucifixion with Christ. Ang sinasabi ni Paul, dapat maranasan ng Kristiyano ang crucifixion with Christ. Meaning, mga kaagapay, tayo ngayon ang representative, symbolically, or to demonstrate the death of Jesus through our life. Na yung suffering ni Christ ang nagmamanifest sa ating mga buhay. Ipaliwanag natin mabuti. First, this is death. The old life is killed out, patay na. Ibig sabihin, patay na ang buo mong pagkatao. Ngayon, ano-ano ba ito? The passions, lust, habits, and associations of the life in sin, self, and worldliness are dead already. Christianity is not simply educational, mga kaagapay. It is not just an attending church. Christianity is the death of old self. Amen? Pakisabi sa katabi mo ngayon, you're dead. Secondly, this is crucifixion, a painful, violent death. Hindi lang basta-bastang kamatayan. Ito ay isang sobrang sakit at nakakahiyang kamatayan, kaagapay, dahil ang kamatayan na ito ay parusa sa kasalanan. Sumabigat talaga kasi sinigurado ng kamatayan na ito na bayad na ang nagawang kasalanan. And thirdly, this is a crucifixion with Christ. Our union with Christ requires this death of the old life and brings it about. Ang sabi ng Bible, the new wine bursts the old bottles. Conscience and law fail to destroy the old life. But when we come to Calvary and reach out to the dying Christ, entering into His experience by faith, the old self receives its mortal wounds. Then we can live the former life no longer. Hindi na tayo ngayon nabubuhay sa dati nating pagkatao, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, that's number 1, crucifixion with Christ. Secondly, Christ living in us. Paul feels that he has so given himself up to Christ that the ruling power in him is no longer self, but Christ. This is true Christianity. Ang totoong pagka-Kristiyano, si Kristo na ang nasusunod sa buhay mo. Amen? Yung wala na tayong ipagmamalaki sa sarili natin lakas at galing, kundi si Kristo na lamang. First, it is life. We die that we may live. Dapat tayong mamatay sa luma nating pagkatao, meaning patay na ang dati nating pagkatao. We begin with degrading the old life and new energies spring up from the grave of the old life. Secondly, this life is Christ. It derives its power from Christ. It is influenced by the will of Christ. It seeks the will of Christ. It breathes the Spirit of Christ. It is lived in personal communion with Christ. Selfish objectives and self-devised resources are gone. Amen? The mind and will of Christ are the controlling influences of the new life. So, in conclusion to this, what is the secret of this experience?
The secret of this experience, number 1, it is realized through faith. Paul lives in faith. The power of Christ to destroy the old life and live Himself in us depends on our faith in Him. Faith is always the greatest bond of union. Number 2, it is determined by the love and sacrifice of Christ. Here is the motive of our faith. The love of Christ pressures us. Ito ang magdadrive sa buhay natin. The love and sacrifice of Christ. Ito ang magdadala sa atin sa tamang direction. Dahil dito, ginaganahan tayo sa ating pagsuserve kay Lord. Amen? So Christ living in me motivates my service to serve with the duty of Christ. According to Matthew chapter 20 verse 28 and Mark chapter 10 verse 45. To serve with the zeal of Christ. Titus chapter 3 verse 14. To serve with the humility of Christ. John chapter 13 verses 3 to 5. To serve with the readiness Christ deserves. Luke chapter 12 verses 35 to 40. Mga kaagapay, fix our thoughts on the same great, wonderful love and sacrifice of Christ and fitting them personally to ourselves. Mga kaagapay, ipamuhay natin si Kristo. Lalo na tayo naglilingkod sa Panginoon. Dapat laging nakikita yung Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At magliwanag ang Panginoon sa buhay na ito upang sa ganon, maabot din ng liwanag ni Kristo yung mga taong nakakakita sa atin o yung mga taong kakausapin at aabutin natin papunta sa Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Christ lives in me. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. At kaagapay, bago lang po ako magtapos, nais ko lang pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na gumagabay at sumasama sa atin sa lahat ng ating paglilingkod dito po sa FEBC. Pinasasalamatan po natin ang ating mga kaagapay na sina Sister Evelyn Tagud and ang buong Tagud family. Ganon din kay Sister Teresita de Fonturum, yung kanyang buong pamilya dyan po sa La Union. Pinasasalamatan din natin ang buong David family sa pangunguna ng kanilang padre de familia na si Brother Engineer Romeo David, at maraming salamat din sa kanyang buong sambahayan na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC. Pinasasalamatan din natin ang ating mga kamanggagawa na sina Pastor Ram Flores dyan po sa Santo Cristo Gospel Church, kasama po ang ibang mga manggagawa ng simbahan na yan na sina Brother Dick Esman and Sister Maricel Esman at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at na-acknowledge din po natin si Bishop Roberto Suarez, ang direktor ng Philippine Missionary Fellowship, at ganun din ang kanilang head coordinator sa Manila, Bulacan, Antipolo area na si Pastor Walter Diega. Maraming salamat po sa inyong buhay paglilingkod. At sa darating po na Kapaskuhan, tayo po ay sama-sama
na magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang dahilan ng ating kaligtasan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ako po ay pansamantala nagpapaalam. Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.